Share us your thoughts on Cardinal Ambos' observation. There exists a moral and spiritual crisis in the Philippines. Well, palagay ko, napakalino nung sinabi ni Cardinal Lambo, and I agree with him. Moral, spiritual crisis. And besides, nung nagkaroon tayo ng issue ng nakawan, corruption, and kung ano-ano pa mga issue, makikita natin yung kakulangan talaga ng moralidad, kakulangan ng espiritualidad. Although, yung iba naman sinasabi, hindi itong solusyon. But then again, we see it as a very crucial in trying to, regain our not only composure, but regain our footing in trying to be the best leaders for our country, for our people, and in trying to be, the best people. Yun ang nakikita ko dito, sis. Pauline. So how do we do that, Father? Well, yung tinatawag nating spiritual crisis, number one is we have to be more cultivating of our relationship with our God. Pinaka-basic nito, sis, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Malino naman yan, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, basic yan, essential yan. Kung hindi natin nagagawa yan, palagay ko, nagkakaroon tayo ng problemang ganito. O yung moral crisis naman, hindi lang puro legal kasi ang usapin dito. Hindi lang pwedeng sabihin natin, sumusunod naman ako sa batas. Hindi lahat ng legal ay moral. So kaya sa usapin ng lipunan o mga nangyayari sa ating bayan, hindi mo pwedeng legalistic lang ang approach o pagtingin sa mga pangyayaring ito. Kinakailangan, isama na rin natin yung spiritual and moral facets. So yung morality, ibig lang sabihin nito, gawin mo yung tama at saka umiwas ka sa mali. So ano ba yung tama? May basehan ng tama. Mag-uugat yan sa kung ano yung mga itinuturo sa atin na tama. Binanggit ko na kanina, 10 Commandments. Binanggit ko na rin kanina, iba pang mga batas sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Siguro kung ang tao ay matututo lang na unti-unti mamumuhay sa ganitong mga tenets, baka nga yung krisis na ito ay hindi mangyayari sa buhay natin. Kaso, Father, kung ikaw ay karaniwang tao, sumusunod ka naman sa turo ng Diyos, sa 10 Commandments na sinasabi ninyo, yung mga hindi, get away with it, So, it's frustrating. How do you explain that? That, there's impunity. And we cannot seem to be able to do anything about it. So, it encourages people to, I don't know, not follow the tenets because they see that others are getting away with it. Well, when we have these tenets, it's not only for lowly people. It's actually for everyone, including politicians, including priests. It's actually for all of us. Ngayon, ito lang yan, says, meron tayong panawagan, meron tayong tinuturo. Hindi na natin mabiblame dahil tinuro na natin. Dahil naglakas loob na tayo na iparating sa lahat ng kinauukulan, whether ordinaryong Pilipino yan, o di kaya politician yan, o kung sino pa man nasa pamahalaan, o di kaya pati mga religious, everyone is actually encouraged and at the same time, exhorted, to follow itong mga itinuro sa atin ng simbahan ang galing sa Diyos. Now, kung meron mang lumalabag, that should not be the norm. Ito, yung paglabag na yan, hindi yan yung norm. Dapat makita natin dito na itong mga lumalabag, yung batas na meron tayo, ipataw natin sa kanila, gamitin natin. So dito napapasok din yung mga batas na ginawa ng lipunan o ginawa ng pamahalaan. Ang problema, kaya nagkaroon ng impunity, kasi hindi naman natin nilalapat yung batas, ginagamit yung batas. Merong di umano ay mga nagnanakaw, pumapatay, pero nasaan yung mga magnanakaw na to? Nasaan yung mga pumatay? So doon din, nagkaroon din ng breach. It's not so much about nasunod ba natin yung salita ng Diyos o yung commandments o yung utos ng Diyos, pero yung pag-apply din ito, hindi rin natin nasusunod. So parang ang responsibility dito ay sa lahat. Ulitin ko, hindi lang yung mga lowly people ang dapat sumunod at yung mga nasa taas exempted sila. Hindi, dapat tayong lahat sumunod.
Actually, Father, yung nakaka-bother din minsan, ano? Kasi these individuals, kahit sila in denial sila na immoral yung ginagawa nila, di ba? I mean, some of them still hear Mass, they claim that they're faithful, nagdo-donate naman sila, sinasabi nila na sinusuklian nila yung with kindness, di ba? And they still do good deeds, and yet they're doing these immoral acts. But during this period, Father, ano ba yung mga dapat nila itanong sa sarili nila? How should they examine their conscience, especially if they've already lost their morality? Well, I wouldn't even believe, Pauline, na walang sense of morality yan eh. Ang morality kasi sense of right and wrong. Palagay ko meron pa ring sense of right and wrong yan. Pero kaya naging unbridled yung kanilang, desire to accumulate so many things kasi wala sigurong pumupuna. Ito lang, isang practical na example. Nung nangyari yung PDAF scam, kahit papaano, pinuna yun eh. Merong napanagot. Yung intervening years hanggang ngayon, 2025, nung nangyari naman itong isang malaking corruption cases, parang medyo humupa ng konti yun eh, habang pinupuna. Ngayong nangyari na, merong pinangalanan, yung iba nakakulong na, parang kumonti yung napapakinggan natin ngayong issue ng nakawan. Parang lang kasi may pumuna. Kasi meron ng ginagawa. So ibig sabihin yung impunity, pwede pala nating itong masawata o di kaya, para mapahinto kung meron talagang pupuna eh. So ang problema, kapag may ganitong pangyayari, hindi natin kumbaga nakikitang dapat punahin ng mga taong ito, papanagutin natin. When the clamor of the people for accountability became so pronounced, mukha yatang natinag din naman ito eh. Kaya yung sense of right and wrong, palagay ko meron sila. Pero kailangan lang talaga, papanagot sila sa mali nilang ginawa. Kailangan lang talaga igiit na... Correct. Opo. Ngayon, Father, gusto po naming malaman, marami pa rin ba ang pumupunta sa simbahan ngayon dahil alam nyo naman, ang problema rin ngayon ay masyadong tutok sa social media, sa telepono, sa internet, ang hindi lang kabataan, lahat ng Pilipino. I mean, we're always ranked very high in terms of social media engagement. Well, the good thing about this, kapag Holy Week says, and Pauline, marami talagang pumupunta ng simbahan. We started last Sunday, Palm Sunday of the Lord's Passion. Ang daming nagsimba. At sigurado ako ngayong Monday, Thursday, Good Friday, sa procession, bisita iglesia, pati sa lubong, marami pa rin mga tao. Ibig sabihin nito, kapag may mga special celebration tayo, commemoration, hindi nakakalimot ang tao sa kanilang spirituality, sa kanilang religiosity. Ngayon, kung meron mga halimbawa na hindi makakapunta, meron silang mga personal reasons. Yung iba siguro may sakit, yung iba siguro ay, wala talagang kumbaga kakayanan na pumunta sa mga simbahan dahil wala silang pera, at kaya ando doon sila ngayon sa social media. But then again, you talked about social media, hindi namin in-encourage yung mga physically abled, walang sakit, mga bata, na mag-rely lang sa social media. It would still be better for them to go to churches. Kasi para ma-feel nila hindi lamang yung rituals, kundi yung pakikipagkaisa sa kanilang kapwa mananampalataya. That is very important, yung communal aspects ng pagsamba. Kasi ang relationship natin sa Diyos, hindi lang yung personal eh. Ang relationship natin sa Diyos, it entails the community. Kasi doon natin talaga nakukonkretize yung pagsasabuhay natin, relational yon. So hindi pwedeng sabihin ko lang na paladasal ako, pero hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong tumulong sa iyong kapwa. Diba? Relational lagi. Kaya kapag ando doon tayo sa simbahan, kitang-kita natin yung pakikipagkaisa natin sa kapwa natin mananampalataya. Just as a final question, siguro, Father, what are some of the sacrifices that ordinary Filipinos can make during this Holy Week period? Well, ito, kakaiba ito yung sakripisyo dito, minsan nag-i-enjoy tayo sa paggawa ng kasalanan eh. O i-deprive natin yung sarili natin sa paggawa ng kasalanan. Yun ang pinakamatinding sacrifice. Kapag hindi tayo, kumbaga, huminto, parang pinufulfill lang natin yung desires natin, yung mga gusto natin, walang sakripisyo doon. Kasi yung sacrifice, there is an element of, denying yourself of something that you hold dear. Yung kasalanan, aminin man natin o hindi, gusto natin yun kaya nagagawa natin. Pero ngayon, pinaka-general na lang, umiwas tayo sa kasalanan, umiwas tayo sa paggawa ng masama, iyan ang pinakamatinding sacrifice
na pwedeng gawin natin.